Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa June 11 ay magre-resume na itong matagal-tagal na rin inaantay ng marami na impeachment ni VP Sara, pero may mga katanungan pa rin na umiikot sa ating mga isip at kapakiran lang ay na i-raise ito ng ilang mga kritiko ni Vice President Sara Duterte dahil nanganganib na ika nga patismis o sa wikang kanto mamatay itong impeachment case ni VP Sara dahil sa ilang technicality na iniraise ng mga kaalyado ni VP Sara at ito ay kung yung kaso ni VP Sara ay from 19th Congress ay pwede bang itawid sa 20th Congress. Ibig sabihin sa June 11, yung papatapos na 19th Congress ay hinuhulaan natin magpo-convene para matuloy na itong impeachment na to. Kung maitutuloy ba to sa susunod na Congress, sa 20th Congress, na kung saan yung mga bagong halal na senador naman ang maupo. So, hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa yan kung dapat bang itawid. Ika nga sa 20th Congress yan. May mga nagsasabi, lalo-lalo na yung mga laban kay VP Sara na dapat ay itawid yan dahil ika nga mandato yan na kinakailangang tupdin o gampanan ng ating mga senador. Pero may ilang din na nagsasabi at yung isa nga pong butihing senador natin, si Senator Bato de la Rosa ay gumawa ng isang petisyon, resolusyon para ika nga tuluyan na nga ibasura itong impeachment case laban kay VP Sara na syempre inaasahan naman ng marami dahil alam naman natin na supporter ni VP Sara si Senator Bato de la Rosa. So, ang katanungan naman diyan ay kung magiging pabor ba ika nga kay VP Sara kung madismiss o maibasura itong kaso na to. Well, sa akin sarili kong opinion lamang ay hindi makakatulong kay VP Sara itong bagay na to, lalo na kung ika nga mababasura o madidismiss na lang ito na pag ganun-ganon nang hindi man lang nadidinig ang panig ni VP Sara. Kasi siyempre may mga nagsasabi na kaya lang matapang si VP Sara na nagsalita pa na magiging madugo itong impeachment case niya na to ay dahil sa lamang siya sa bilang. Totoo naman, marami naman ang nagsasabi na lamang sa bilang ika nga o paramihan ng alyado sa Senado si VP Sara. Pero siyempre, may mga political analyst din, mga abogado ang nagsasabi na kinakailangan munang mag-convene ika nga ang Senado para magawa una yung sinasabi nga nila na ma-dismiss yung kaso, yung inaareglo ni Senator Bato de la Rosa na petisyon o resolusyon para ma-dismiss na itong kaso na to. Pero siyempre nandun pa rin yung agam-agam ko na makakatulong nga ba? Hindi ba? Yun ang pinaka, tingin ko, pinaka buod o pinakadulo ng lahat ng ito. Dahil alam naman natin na isa si Vice President Sara Duterte sa magiging malakas na kandidato
para sa 2028 national election. Aminin man natin at hindi. At sinasabi rin yan ng ilang mga kilalang politiko sa ating bansa na ayaw namang mangyari siyempre ng mga kaaway o ng mga kritiko ni BP Sara. Kaya nga pilit tigas nga sila na matuloy itong impeachment na to. Well, pagdating din doon, parang medyo may doubt din ako dahil siyempre, kapares nung sinabi ko kanina, hindi makakatulong kay BP Sara to kung sakasakalit mabasura o mamatay itong kaso na to dahil siyempre, magagamit. Nasabi ko na to sa last video ko na magagamit itong pangyayari na to at bibit-bitin niya to hanggang sa 2028 national election kung hindi niya malilinis ang kanyang reputasyon dito sa impeachment na to. So, pagdating sa batas, siyempre, hindi tayo maalam dyan. Hindi natin pwedeng panghimasukan yan. Umaasa lamang tayo doon sa mga napapanood natin ng mga eksperto na nagsasabi kung legal ba ang pagtawid ng kaso ni BP Sara from 19th Congress papuntang 20th Congress. Pero bakit ko sinabi na hindi makakatulong? Tulad nga niyan, kung mababasura itong kaso na to o madidismiss ito ng pagganon-ganon lamang, mabibitbit niya to at magagamit sa kanya ito, laban sa kanya to. Dahil siyempre, hindi magiging malinaw kung may katotohanan nga ba na siya ay nagtaksil sa pagtitiwala ng taong bayan o yung tinatawag na betrayal of public trust. Di ba? So hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na mapatunayan na mali ang mga ipinaparatag sa kanya. Yan ang sa tingin ko, hindi lang naman ako, marami din sa mga kapwa nating mga ordinaryong mamamayan ang nag-iisip ng ganyan. Siyempre, hindi naman tayo yung alam nyo, ang mga Pilipino, maaaring sabihin na, hindi, suportado ka namin. Pero iba yung sinasabi sa ginagawa. Para itong nagdaang 2025 national election, iba yung sinasabi ng mga tao, hindi ba? Alam natin, sa mga surveys, inaasahan itong mga pangalan na to, ang liyamado na manalo. Pero nung dumating na yung takdang oras na proklama na yung mga nanalo, yung mga inaasahan, lalo pat yung mga malalakas, yung mga may pangalan, na inaasahan na mananalo sila, ay yun pa ang unang mga natalo. Yung iba nga dyan nagkakaso pa dito sa mga, siguro mga vloggers na nanira ng kanilang reputasyon kaya naging dahilan para masira sila. Nakikita ko na ganito rin ang mangyayari kung sakasakalit hindi matuloy ito. Magiging dagok ito doon sa mga senador. Siyempre, senado na ang hahawak. Hindi na natin pwedeng sabihin na mga congressman sa mga senador na ma-address ito. Maaring masira nga yung political ambitions nila, yung political survival nila, kung hindi sila magiging tapat dito sa impeachment ni Sara. Yan ang inaasahan ng marami eh. Di ba? Kaya nga may mga nanalo na hindi naman dapat inaasahan. Kasi mataas ang expectation ngayon ng mga mamamayan sa mga politiko natin na nanalo ngayong eleksyon na to. Lalong-lalo na sa mga senador. At ang unang pagsubok, pagsubok ito eh. Pagsubok ito sa reputasyon, sa kakayahan ng mga senador, ng mga bagong senador na uupo, at ng mga senador na makakasama nila yung luma at bago. Kailangan maitayo nila ito ng maayos. Dahil pag hindi nila naitayo ito ng maayos, manganganib ang kanilang political career.
maaaring inaangkot lang na ika nga ay panunungkula sa gobyerno. Alam niyo naman ng mga Pilipino, mabilis sa madala na kayo yan. So, pwede kang palitan. Maaaring makabalik ka. Siguro, mga pagkaraan ng 12 taon, may matagal-tagal yon. Eh, syempre, alam natin ng mga politiko, gusto niya tuloy-tuloy ang pakpo sa kapangyarihan. Kaya hindi sila dapat magkamali. Sa tingin ko, hindi sila dapat magkamali dito sa impeachment ni VP Sara na to. Kailangan maging accurate sila. Yung naaayon sa batas at doon sa tinatawag nilang Senate House Rule na kinakailangan nilang ipatupad. Yan ang dapat ang inaasahan nila. Kailangan hindi sila mabutasan, ika nga. Ayan, naririnig ko madalas yan sa mga nagkukomento. Hindi sila dapat mabutasan, tama sila. Tama yung mga nagkomento nun. Hindi sila dapat mabutasan dito sa bagay na to. Kailangan naaayon sa batas. Dahil, siyempre, lahat naman tayo umaasa sa batas. Walang tao sa Pilipinas na hindi umaasa sa batas ng Pilipinas. Yan ang dapat makita sa kanila. Dito naman kay VP Sara, kailangan ihanda niya ang sarili niya dahil magiging tama siya. Magiging madugo ito. Dahil sa tingin ko, ibubuhos lahat. Ibubuhos lahat ng prosecution ng kanilang galing para maibagsak ang isang Vice President Sara Duterte. Ngayon, sino ang tatamaan nito? Siyempre, ang administrasyon. Ma-acquit man o hindi, si VP Sara, alam na ni Pangulong Bongbong Marcos na direktang tatamaan ng kanyang administrasyon. Kung ganun din lamang ang mangyayari, siguro dapat kumbinsihin niya yung kanyang mga kaalyado sa Senado, maging yung mga kaalyado niya sa prosecution na sumunod sa patakaran sa batas. Para hindi na gumaway pa ika nga yung kasiraan na natamo nila noong nakaraang eleksyon. So sa atin naman mga amo, sa ating mga kababayan, maging mapanuri tayo at pakatandaan ninyo. Sa tingin ko, patatawirin nila to. Patatawirin nila itong impeachment case ni VP Sara hanggang sa 20th Congress. Mauumbiga sila. Hindi nila basta-basta ma-dismiss ito sa 19th Congress dahil maraming taong magagalit sa kanila ng palihim. Yung De La Salle University Political Science Department yata, nakikiusap na rin na itawid sa 20th Congress dahil sabi nila, ito ay mandato ng mga senador. Hindi ba? So kinakailangan sundin nila yung kanilang patakaran. Itawid nila para na rin siyempre ikanga sa kasiyahan, sa kapanatagan ng mga bumoto sa kanila na umaasa na magkakaroon ng conviction o acquittal si VP Sara sa maayos na paraan. Yung walang ikanga ay pagdududa. Ngayon sa administrasyon, kung umaasa pa sila na ibabangon nila yung kanilang reputasyon, wag na silang umasa. Lalong-lalo na sa mga kongresista dahil marami nagsasabi, inapuran nila yung impeachment case ni VP Sara at maraming error. Ngayon pa lang, nasisilip na ng mga senador, lalong-lalo na yung mga abogadong senador, yung mga pagkakamali dito sa pagsasampa ng impeachment case mula sa Kongreso, sa lower house, papanik sa upper, Senado. So parang kung technicality rin lang ang pag-uusapan at ang pagbabasihan ay yung mga legal expert na senador, mukhang talo na sila sa kangkungan na pupulo din ito. Pero magkaganon man,
May reputasyon ng Senado na kinakailangan nilang itayo. Yan dapat ang pakatandaan nila. Kailangan nilang sumunod doon sa House, sa Senate rules, maging sa saligang batas. Yung kinakailangan itawid, itawid nila. Kung nais nilang sagipin yung kanilang mga political target. Sa atin naman, maging mapagmasid tayo. Tingnan natin kung sino talaga yung ika nga pro at anti-Duterte. Hindi ba? Tandaan natin sila. Tama ba ang ginagawa nila? Kasi tayo mga pangkaraniwang tao, ano tayo eh? Ang tawag sa atin ayon. Yun. Pag sinabi din ng ganito na nagnakaw ka kasi nakita namin sa ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kahit hindi nasususugan, hindi nasusuportahan ng ebidensya, madali tayo napapaniwala. Yun. Ayon gang tayo. Di ba? Puro ayon. Ayon lang ng ayon. Kailangan maging paganahin natin yung critical thinking natin. Yan. Importante yan. Kung sinabi mo na kinuha niya yan, eto, ipakita mo ang ebidensya. At yung dumidepensa naman, ipakita mo na mali siya, na inimbento lang niya yan. Marami nagsasabi, sa kabila ng lahat ng ito, magiging maganda kung tama ang pagpapatupad ng impeachment case na to. Magiging maganda itong balitaktakan na ito, itong palitan ng akusasyon ng opinyon, balitaktakan sa magkabilang body. At sa sentro nito, ang mga senador, masusukat ang kanilang galing. Hindi mo kinakailangan maging eksperto abogado. Critical thinking lang pwede siguro. Kasi yung legal aspects o yung mga technicalities ng batas na papasok dito sa impeachment na to, marami na magsusupply sa kanila ng Pero yung tiwala, mapagkakatiwalaan ba natin sila? Kaya man nilang i-perform itong impeachment na to ng maayos. Dahil sa mga nakalipas na panahon, mga impeachment, puro sablay. Nagiging sarsuela, telenovela ang impeachment. At nagiging grandstanding lamang ito dun sa mga tao, sa mga politiko, sa mga senador, kongresista, prosecution at depensa na nagga-grandstanding lamang at ibinibenta nila yung kanilang sarili sa mamamayan, sa atin, para isipin natin ganun pala sila katalino, ganun sila kagaling. Pag tumakbo ito, iboboto ko to. Huwag ganun. Tingnan nyo kung makatotohanan ng kanilang sinasabi. At kasabay na rin nun yung kanilang galing. Sa administrasyon, paulit-ulit yung sasabihin, wala na kayong mapapala dito. Nasira na kayo. Nasira na kayo sa tao. Sa natitirang 3 taon, ika nga, ng naiiwang o nananatiling panahon ng panunungkulan ninyo, iayos nyo na. Napakaraming problema ng ating bansa na hanggang ngayon hindi nyo pa natutugunan. Yung San Juanico Bridge, di ba, nabuking na wala pa ng pondo. Tapos puro ayuda lang sa akap, kung saan-saan pa. Napunta yung pera natin. Yung San Juanico Bridge na maraming gumagamit. Makasaysayang tulay. Wala pa lang pera pang repair. So, isa na naman dagok sa ating mga politiko. Kakahiya. Pero natutuwa lamang ako dahil siyempre, itong mga panahon na to, nagiging aware na ang ating mga kababayan, ang ating mga amo. Nagpa-participate na sila sa politika. Kaya naniniwala ako na ito na yung umpisa, ng pag-inam ng ating pamumuhay. Huwag lang tayong bibitaw. Lalo-lalo na tayong mga pangkaraniwang tao. Tandaan natin, wala sa posisyon nila itong mga politiko na to kung hindi dahil sa atin. Kaya huwag tayong magpapauto. Lagi tayong magmasid sa kanila.
pakinggan ang kanilang sinasabi kung may katotohanan pa. Dito naman sa impeachment case ni VP Sara, opinion ko lamang, dapat makatawid sa 28th Congress ito. At dapat hindi abuti ng siyam-siyam. Dapat matapos ito sa pinakamabilis na panahon. Hindi dapat ito yung long playing para lang ika nga makapag-grandstanding, nakakasawa na. Di ba? Kung ako nagsasawa, naman kayo nagsasawa na rin. So dito ko muna tatapusin ang video na to at syempre aabangan natin sa Lunes kung ano ang mga magiging kaganapan dito sa impeachment case ni VP Sara. At kung may iba pang mga syempre pinag-uusapan sa kalye, kukomentuhan natin. So maraming salamat po sa inyo at magandang araw.